read in our Bible reading in the book of Acts. So we will go through in the book of Acts, mga kapatid, this morning. Ang record, mga kapatid, the journal of the Acts of the Apostle, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In the book of Acts chapter 1, praise God, I know na ipangaral ko na ito, na dinig na natin ito maraming beses, mga kapatid. Ang book of Acts, hallelujah. Amen. So, let's read in the book of Acts chapter 1, verse 4. Hallelujah. Amen. Nakita niyo na po, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. In verse 4, sabi, mga kapatid, once when he was eating with them, it's Jesus, mga kapatid. Hallelujah. He commanded them to do not leave Jerusalem until the Father sent. Do not leave Jerusalem until the Father send you the gift He promised, as I told you before. Amen. So, this time, mga kapatid, hallelujah, it was after Jesus Christ was resurrected from the dead. He appeared, mga kapatid, to the disciple, mga kapatid, to around 500 people witnessed Jesus Christ, saw Jesus Christ that time, mga kapatid. So, this is the final instruction ng Panginoon sa mga apostle, mga kapatid. Sabi niya in verse 5, John baptized with water, but in just a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. So, meron po, mga kapatid, na baptism of Holy Spirit, of Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Remember, mga kapatid, Jesus Christ is the one talking here, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Verse 6, so when the apostles were with Jesus, they kept asking him, Lord, has the time come for you to free Israel and restore our kingdom? So the apostle, mga kapatid, the disciple is thinking in their mind, mga kapatid, Lord, i-restore mo na ba yung kingdom of Israel? They thinking about a political power, mga kapatid, about kapangyarihan ng panglupa, mga kapatid. But the Lord Jesus replied, He replied, the Father alone has the authority to set those date and times. Wala kayong pakialam sa araw na yun. It is not your concern, sabi ni Jesus. But, sabi niya, sabi niya, mga kapatid, the Father alone has the authority to set those date and times, and they are not for you to know. But ito, sabi niya, mga kapatid, hallelujah. Verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit come upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere in Jerusalem, through the Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. Praise God. But, and sabi, mga kapatid, in King James Version, hallelujah, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Verse 9, and when he had spoken this thing, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them in white apparel, which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manners as ye have seen him go into heaven. Praise God, hallelujah.
Palakpakan natin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. And let us pray. Hallelujah. Father, once again, we thank you and we praise you. Hallelujah. Minsan pa, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Hallelujah. We ask for your holy presence, Panginoon. The Holy Ghost to lead us, Panginoon, to open our eyes, our spiritual eyes, our spiritual understanding, Panginoon, to receive the message of your word. Sa umagang ito, Panginoon, gamitin mo lang ang iyong lingkod, Panginoon, as a mouthpiece, Panginoon, to share, to hear your word, Panginoon, sa umagang ito. Bless every one of us, bless our ears, give us receive heart, humble heart, Panginoon, sa umagang ito. At kumilos ka na may kapangyarihan, Panginoon, hallelujah. We thank you and praise you minsan pa. We back all the glory and praises. In the name of Jesus, Lord, we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Makaupo na kayo mga kapatid. Hallelujah. Sabi mga kapatid sa verse 8 mga kapatid, hallelujah, but ye shall receive power. Amen. After that, the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. Amen. Everyone of us here, mga kapatid, are at witness, mga kapatid. And this time, mga kapatid, hallelujah, kung tayo nanonood ng balita, mga kapatid, hallelujah, napakahalaga yung tinatawag na eyewitness, mga kapatid. Parang sabi sa balita, nawawala yung eyewitness, mga kapatid. Hallelujah. In a court of law, mga kapatid, napakahalaga ng isang witness, mga kapatid. Aside from the judge who have the power to give the final verdict, mga kapatid, ang statement, mga kapatid, ng witness ay napakahalaga, mga kapatid. Hallelujah. And we studied in our Sunday school when I teaching the evangelism, mga kapatid, that tayo, mga kapatid, hallelujah, we must be a good testimony sa mga tao, mga kapatid. Hallelujah. We are, if you receive the baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, you are a witness, mga kapatid. Saksi ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So makikita natin, mga kapatid, na there is a baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. And sabi si John chapter 3, verse 3 to 5, mga kapatid, na we shall be baptized in the water, mga kapatid, and in spirit, mga kapatid. Sabi roon na, verily I say unto you, ye cannot see the kingdom of God, and you cannot enter, hallelujah, if you didn't have received the baptism of the Holy Ghost, mga kapatid. So, baptism of the Holy Ghost, mga kapatid, hallelujah, ay isang step, mga kapatid, it's on the step of salvation natin, Panginoon, mga kapatid. At makikita natin kung babasahin mo natin, mga kapatid, yung book of Acts, hallelujah, from verse 2, mga kapatid, alam natin yung day of Pentecost, mga kapatid, na kung saan doon sila, mga kapatid, unang nakatanggap, hallelujah. Sa Acts chapter 2, mga kapatid, hallelujah, sabi, and suddenly there came sounds, hallelujah, amen. So, simulan natin sa verse 1. And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. So, it's in upper room, mga kapatid. And suddenly there came a sound from heaven as a rushing mighty wind. It filled the house, all the house where they were sitting. And there appeared unto them cloven tongue like as a fire, and it sat upon each of them. So the Holy Ghost, mga kapatid, hallelujah, it's appear like a cloven tongue of fire. Kanina, inawit natin yung fire, mga kapatid, hallelujah, about fire. Hallelujah. And they were all filled
with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Hallelujah. So there is a evidence, mga kapatid. Hallelujah. Is everyone here, mga kapatid, received the baptism of the Holy Ghost? Hallelujah. Amen. But there is hindi yung sabihin mo na, yung nagsalita ka ng kung ano-ano, mga kapatid, o umiiyak ka, mga kapatid, hallelujah, sumisigaw ka, mga kapatid. But there's an evidence, sabi rito, mga kapatid, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance, mga kapatid. Hallelujah. Siguraduhin mo, mga kapatid, na meron kang banal na Espiritu na nabautismo ka na ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Pagkat sabi, mga kapatid, hallelujah. Amen. And Romans, mga kapatid, hallelujah, chapter 8, hallelujah. Sabi ng Romans chapter 8, mga kapatid, hallelujah. Praise God. But, verse 9, mga kapatid, sabi rito, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. So, siguraduhin natin, mga kapatid, na nasa atin yung Espiritu ng ating Panginoon, mga kapatid. There is power inside you, mga kapatid. Sabi ng awit, mga kapatid, there's a hero inside of you, mga kapatid. Hallelujah. But I tell you, mga kapatid, there is power inside you of you. There is power residing in you, mga kapatid. There is power, hallelujah, within you. Hallelujah. Pagkat sabi ng salita ng Panginoon, but ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you. Hallelujah, hallelujah. Praise God, hallelujah. Amen, hallelujah. If we read, mga kapatid, ang books of Acts chapter 2, mga kapatid, hallelujah. Pababa, mga kapatid, hallelujah. Amen. Sabi ron, mga kapatid, basahin natin, mga kapatid, yung sabi ng Amen. Wag na natin basahin, mga kapatid, but the point is, mga kapatid, the act, mga kapatid, the mighty act of the apostle, mga kapatid, began after they received the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Makikita natin, mga kapatid, na within one day, mga kapatid, napakarami, mga kapatid, when Peter, mga kapatid, hallelujah, preached, then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Hallelujah. For the promises unto you and to your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord, as God shall call. Kasama po tayo rito, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Tayo yung children of children, mga kapatid. We are the one, you are talking about the afar of, even as many as the Lord God shall call. Ito tayo, mga kapatid. Kasama tayo, mga kapatid, dito. Sa children of children, mga kapatid. Hallelujah. At makikita natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu, mga kapatid. And they continued steadfastly in the apostle doctrine and fellowship, and in breaking of bread and prayers. Hallelujah. And within one day, mga kapatid, 3,000 people. Hallelujah. Ang tumanggap sa ating Panginoon, mga kapatid. Makikita natin na the mighty works of the apostle began when they received the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Back to Acts chapter 1, verse 8, mga kapatid, sabi, mga kapatid, na we and ye shall be witnesses unto me. Ikaw at ako, mga kapatid, tayo ay witness na ating Panginoon. If we receive the power of the Holy Ghost, mga kapatid, we must first receive the power, mga kapatid.
Hallelujah. Upang tayo maging saksi, mga kapatid, witnesses na ating Panginoon, we must need to receive the power. Why, mga kapatid? Why the Lord Jesus Christ tell the apostle, you must wait to Jerusalem and receive the power that I tell you, mga kapatid. Dahil alam ng Panginoon na yung susuungin, mga kapatid, yung future na harapin ng mga apostle, mga kapatid, ay hindi madali. Nakikita natin in the book of Acts, mga kapatid, kinulong sila, pinersecute ang mga apostle, mga kapatid, si Peter, kinulong, hinagupit, mga kapatid, hallelujah. Amen. Alam ng Diyos na hindi nila kaya sa kanilang sarili, mga kapatid, kaya sabi niya, wait, tari, maghintay kayo hanggang sa ma-endued, hallelujah, mabalutan kayo ng kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Dahil we in ourselves, mga kapatid, we cannot change our life. Hallelujah. No one can change their own life, mga kapatid. Hallelujah. But through the power, mga kapatid, noon tayo sunod-sunuran na lamang tayo, mga kapatid, sa dikta ng ating laman, mga kapatid, sa gawi ng mundong ito, mga kapatid. Kung ano yung uso, yun ang ginagawa natin. Kung ano yung kalakaran ng mundo, doon tayo sumusunod, mga kapatid. Dahil wala tayong kapangyarihan, mga kapatid. Dahil dinisip tayo ng Diablo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But, hallelujah, salamat sa salita ng ating Panginoon natin ang tinanggap. Salamat sa apostolikong pananampalataya, mga kapatid. Salamat sa mga apostle. Hallelujah, mga kapatid. Na nag-sacrifice, mga kapatid. They don't care, mga kapatid. Hallelujah, about their life, mga kapatid. They do a lot of sacrifice, suffering, pain, mga kapatid. That's why we have here, mga kapatid, freedom na nadidinig natin, hallelujah, nakakatanggap tayo ng pangaral ng salita ng Panginoon because of the apostolic, mga kapatid, na ating mga sinaunang mga kapatiran, mga mananampalataya, mga kapatid. Dahil sa kanila kaya tayo ngayon, tinatamasan natin ang kaligtasan na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo, mga kapatid, ay nakatanggap ng salita ng Panginoon because there is someone, mga kapatid, na nauna sa atin. Yes. They do the first work, mga kapatid. Silang unang nagpagal, mga kapatid. Hallelujah. Silang unang nagtanim, mga kapatid. Kung sila, mga kapatid, ay sumuko nung sila pinersecute na. Kung sila hindi nagpatuloy, mga kapatid, hallelujah. If they care about their life, mga kapatid, hindi makakarating sa atin ang gospel ng ating Panginoon, mga kapatid. We must thank, hallelujah, ang mga tao ng Diyos, mga kapatid, hallelujah, na hindi basta, mga kapatid, na sumuko, na hindi basta nag-give up, mga kapatid. They dedicate their life, mga kapatid, hallelujah, to the work of the Lord, hallelujah. They continue, mga kapatid, breaking of bread, hallelujah. They continue in house to house, mga kapatid. Sabi pa rito, mga kapatid, sa pabawang verse in chapter 2, mga kapatid, they sell everything they own, mga kapatid. And they ginastos nila yun na sama-sama, pinaghati-hati nila, ginamit nila sa gawain ng Panginoon. They continue daily with one accord in the temple and breaking of bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness in heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as be saved. Napakasarap, mga kapatid, ng time na yun, mga kapatid. Hallelujah. Wala silang ginagawa, mga kapatid. Walang musician, walang instrument, mga kapatid. Walang, I don't know, kung may mga upuan sila roon. Wala pang electric fan noon, mga kapatid. Siguro, pamaypay o ano, mga kapatid. But they continue every day, house to house, mga kapatid. They don't need a worship leader, mga kapatid. They don't need, hallelujah, ng mga instrumento, mga kapatid. But they continue to praising the Lord. Continue, mga kapatid, hallelujah, na naglilingkod sa ating Panginoon. They are not hindi sila different sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ang mga apostle, mga kapatid, if you read the whole Bible of Acts, they suffered a lot for the word of the Lord. Hallelujah. Amen.
Amen. Hallelujah. Sabi ni Paul, mga kapatid, hallelujah. Lahat ng suffering, hallelujah. Lahat ng pain na natatanggap niya is not to compare, mga kapatid, to what is awaiting. Hallelujah, mga kapatid. Sa mga nagdaang panahon, mga kapatid, mapapansin natin ang pangaral about evangelism, about the discipleship, even sa gawain ng mga tatay, hallelujah. The cause for the soul, mga kapatid, mga kapatid, about sa kaluluwa, mga kapatid, hallelujah. In our time, mga kapatid, there is an urgency of time. There's an urgency, merong pagmamadali, mga kapatid. Kailangan na natin magmadali, mga kapatid. Kailangan na natin gumawa, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Matthew chapter 9, verse 4, sabi ng Panginoon, the harvest truly is plenteous, but the laborer are few. Pray therefore the Lord of harvest to send more laborers, mga kapatid. Who is the laborer, mga kapatid? Tayo yun, mga kapatid. Tayo na tumanggap ng salita ng Panginoon na bautismo sa kanyang pangalan. Hallelujah, tumanggap sa Santong Espiritu. Tumanggap ng kapangyarihan, mga kapatid. Tayo yun, mga kapatid, sabi ng Panginoon, you shall be witnesses unto me. The field is wide. Hallelujah. Napakaraming tao pa ang hindi nakilala. Hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ang sabi ng John chapter 4, verse 4, I must work the works of Him that sent me. John chapter 4, chapter 9, hallelujah. It was Jesus, mga kapatid, hallelujah, sabi niya. Sabi ni Jesus, I must work the works of Him that sent me. Chapter 9, verse 4 po, mga kapatid, John. I must work the works of Him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Makikita natin, mga kapatid, hallelujah, sabi ni Jesus, kailangan kong gawin yung task, yung trabaho na ibinigay sa akin ng nag-send sa akin while it's day. Hallelujah. Mas marami tayong nagagawa, mga kapatid, pag-araw. Kasi sa gabi, limited ang time natin, limited yung pagkilos natin, mga kapatid. We must work while it's day, mga kapatid. What it means, mga kapatid? Darating ang time, mga kapatid, na hindi na tayo makakapangaral ng salita ng Panginoon. Mapalad tayo na sa ngayon, malaya tayo nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Malaya tayo nakakapag-share, Bible study, mga kapatid. Hallelujah. But time will come, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi na tayo makakapangaral. Kaya sabi, mga kapatid, work while it's day. Magtrabaho tayo, mga kapatid. Humayo tayo, mga kapatid, habang tayo ay may panahon pa, may oras pa. Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Ano pa ang sabi, mga kapatid, ng Ephesians chapter 5, verse 16, redeeming the time, for the days are evil, mga kapatid. Nariyan na, mga kapatid, na I remember yung discussion namin ni Pastor Frank nung siya narito ng mga tatay, sabi niya, ano mas malamang, yung kabutihan o kasamaan? Ano sa palagay niya, mga kapatid, ang mas malamang? Nakakalamang ba yung righteousness or unrighteousness? Yung kabutihan o kasamaan, mga kapatid? Hallelujah. Sa ating panahon ngayon, especially here in Philippines, mga kapatid, ang tingin natin doon sa mga contractor, sa mga, mga kapatid, mga senator, mga congressman, mga corrupt lahat, mga kapatid.
it builds up negative emotion, negative feeling in our heart. It creates confusion. It creates, mga kapatid, chaos, mga kapatid. Hallelujah. But ang salita ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, ang Diyos ay hindi nagpapabaya, mga kapatid. God is still in order, mga kapatid. Hallelujah, hindi hahayaan ng Panginoon na manaig, mga kapatid. Kailanman, mga kapatid, makikita natin in the Bible na hindi na naig ang kasamaan, mga kapatid, sa kabutihan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hindi hayaan ng Panginoon, hallelujah. Amen. Na hindi may pangaral ang kanyang salita, mga kapatid. Kaya sabi niya, redeeming the time. Sabi ni Paul, redeem the time. Samantalahin yung oras. Agawin yung oras. Kuhain yung oras. Amen. Hallelujah. Dahil kapag nakalipas ng oras, hallelujah, ngayon 11 o'clock, mga kapatid, mamaya 12 o'clock na. Hindi na natin pwedeng bumalik tayo na 11 o'clock dahil meron kang nalimutan gawain, mga kapatid. Meron kang nalimutan na hindi mo nagawa, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, redeem the time. Samantalin mong oras. Hallelujah. Habang may oras ka, habang may pagkakataon ka, maglingkod ka ng tapat sa ating Panginoon. Humayo ka. Hallelujah. Magbahagi ka ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. There is an urgency of time, mga kapatid. Hallelujah. May pangailangan na tayo ay magmadali, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Why we need, mga kapatid, hallelujah, na ipangaral, mga kapatid, the Great Commission, mga kapatid, Matthew chapter 28, mga kapatid, go ye therefore. Hallelujah. Brother El, nung nangaral nung nagturo siya, mga kapatid, the church is a moving church, mga kapatid. It's a moving thing. Ang church ay moving, mga kapatid, gumagalaw, mga kapatid. The word go, mga kapatid, it means from here, you go to another place, mga kapatid. You will step forward, mga kapatid. Huwag ka, say, word na go, it means, from here, you transfer to another place, from this pulpit, mga kapatid, pupunta tayo doon sa lugar na yun. It means go, mga kapatid. Go to the back of the church. Go outside. Hallelujah. Amen. Bakit tayo pinagmamadali, mga kapatid? Bakit tayo sinasabihan, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Sapagkat we received the apostolic truth. Tayo na tumanggap ng katotohanan ng salita ng Panginoon, we ought to tell others about it, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, evangelism is like telling to the beggar, there's a bread there. May tinapay doon. Hallelujah. Amen. Hindi yung sa labas, mga kapatid, ang gagamitin ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ni Pastor June sa kanyang pangaral, mga kapatid, everything you need is in the house. Hallelujah. Yung hinahanap mong paglago, narito yan sa loob ng iglesia. Yung hinahanap mo na hindi ka ginagamit ng Panginoon. Hallelujah. Magtapat ka sa paglilingkod sa Panginoon. Mag-initiate ka, initiate mo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yung sinasabi mo na, hindi ka marunong mangaral. Hindi ka marunong mag-share ng Word of God. Wala kang alam sa Word of God. Sabi ng Bible, study. Mag-aral ka. Study to show thyself approved unto God. Mag-desire ka, mga kapatid, na matuto, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hindi man alam ni Pastor yung gusto mo. Hallelujah na. Gusto mo pala na matutong mag-Bible study, pero hindi mo sinasabi kay Pastor, Pastor, pwede bang turuan mo ko? Pwede bang? Amen. The best way, mga kapatid, na ikaw ay matututo, mga kapatid, how to teach Bible study. Sumama ka sa Bible study, mga kapatid. Mag-observe ka, mga kapatid. Hallelujah.
Tingnan mo anong ginagawa ni Pastor pag siya ay nagtuturo ng Bible study. Amen. Doon matututo ka mga kapatid. Hallelujah. Doon mamamotivate ka mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi mga kapatid ng 2 Timothy chapter 4, verse 1, mga kapatid, sabi ni Paul kay Timothy, preach the word in season and out of season. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Ibahagi mo ang salita ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Let's see mga kapatid, 2 Timothy chapter 4. Sabi ni Paul, mga kapatid, I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing in His kingdom. Preach the word. Ano sabi mga kapatid? Preach the word. Ipangaral mo ang salita. Salita ng Panginoon mga kapatid. Be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Ano ibig sabihin niyang in season and out of season? Kahit di mo feel na magbahagi ng salita ng Panginoon, kahit tinatamad ka mga kapatid, kahit pagod ka, piliin mong magbahagi ng salita ng Panginoon. Piliin mong magbahagi, mangaral ng salita ng Panginoon. Kahit hindi mo feel mga kapatid, kahit yung tao na pangangaralan mo, babahagihan mo, hindi kayo close, mga kapatid. Kahit hindi mo type, mga kapatid, yung style ng tao, hindi palagay, hindi ka komportable sa tao, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Paul, preach the word, be instant in season and out of season. Hallelujah. Ano pa sabi, mga kapatid ni Paul? For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned into fables. Darating daw tayo mga kapatid, hallelujah, na hindi na nila tatanggapin yung salita ng Panginoon, katotohanan ng salita ng Panginoon. Kundi sabi mga kapatid, maghahanap sila ng sariling mga teacher na kung saan ang ipapangaral ay yung gusto nila. Yung nakaka-please sa kanila, mga kapatid, hallelujah. Yung magiging masaya sila, mga kapatid, yung hindi sila itutawid, hindi sila masasaktan, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul, preach, Timothy, preach the word, be instant in season and out of season, magmadali ka, hallelujah. Ipangaral mo, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Why we need, mga kapatid, to go, mga kapatid. Praise, to go ye therefore and teach all nations, baptizing them. First, mga kapatid, this is a command of the Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, amen. At ito rin, mga kapatid, ang ginawa ng mga apostol, mga kapatid. Ito rin ang alang ipinangaral, mga kapatid. They first do the work, mga kapatid. Hallelujah. Sila ang naglay ng foundation, mga kapatid. Hallelujah. Kaya tayo naririto ngayon, mga kapatid. Sila ang nagbungkal ng lupa, mga kapatid. Hallelujah. Sila ang nagtayo ng mga pundasyon, ng mga haligi, mga kapatid. Hallelujah. They don't just stay, mga kapatid, in Jerusalem. Hallelujah. Amen. Sabi, mga kapatid, and ye shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, in Judea, in Samaria. Hindi sila nanatili, mga kapatid, doon sa Jerusalem, mga kapatid. Ang design ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, ay umalis sa Jerusalem, mga kapatid. Hallelujah. At tumungo sa ibang lugar, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Why we need, mga kapatid, to go, mga kapatid, and to make disciple to teach all nation. Because you will be held accountable for the blood of the righteous, especially those
within your reach, mga kapatid. In Ezekiel chapter 3 verse 18, sabi mga kapatid, sisingilin sa ating mga kamay ang dugo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Let's read, mga kapatid, hallelujah. Tingnan natin ang sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 18, mga kapatid. Praise God, sabi mga kapatid, verse 18, when I say unto you, the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speaketh to warn the wicked from his wicked way, to save his life, and the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Kung hindi ka humayo, mga kapatid, kung hindi ka nagbahagi ng salita ng Panginoon, especially sa mga taong malapit sa iyo. And I'm guilty, mga kapatid, sa bagay nito, mga kapatid. Hallelujah. Yung lola ko namatay, mga kapatid. Pero dahil sa, I don't know, maybe I have fear of rejection. Dahil yung lola ko, mga kapatid, may kapilya doon sa bahay niya, mga kapatid. Katabi ng bahay mismo. And she was like Hermana Mayor, mga kapatid, ang tawag, mga kapatid. Hallelujah. And out of respect, mga kapatid, hallelujah. And I'm regret it, mga kapatid, hallelujah, na hindi ko sa kanya na ibahagi yung pananampalataya na natagpuan ko sa salita ng ating Panginoon. And she died, mga kapatid, and we will held accountable, mga kapatid, hallelujah. Especially sa mga mahal natin sa buhay na nariyan lamang, mga kapatid, araw-araw natin kasama. Hallelujah, araw-araw natin nakikita. Araw-araw tayong pumupunta ng church, pero ni minsan hindi natin naimbita sa sumama sa atin sa church, mga kapatid. Hindi natin na-encourage ng Word of God, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. We will held accountable, mga kapatid. Kaya habang may oras pa, may panahon pa, mga kapatid. Hallelujah. Let's work the works that the one that called us, mga kapatid. Gawin na natin yung trabaho, yung task, mga kapatid, na ibinigay sa atin ng Diyos na siyang tumawag sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Next, mga kapatid, God expects you to bear fruit, mga kapatid. Ang Diyos ay nag-expect, mga kapatid, na tayo ay magbubunga, mga kapatid. Nagtanim ang Diyos sa atin ng kanyang salita, mga kapatid. Tinuruan tayo ng Panginoon ng kanyang salita. And the Lord expect us to bear fruit, mga kapatid. What fruits ang nais ng Panginoon na expect ng Panginoon? It's talking about spiritual fruit, spiritual maturity, and soul, mga kapatid, kaluluwa. Amen. Praise the Lord. The Lord is expecting us, mga kapatid, to bear fruit, mga kapatid. Hallelujah. When we receive the baptism of the Holy Ghost, when we are have the baptism of the Holy Ghost, nariyon, mga kapatid, merong mga bunga, mga kapatid. In Galatians chapter 5, mga kapatid, nariyon yung love, joy, peace, long-suffering, faith, hallelujah, meekness, gentleness, goodness, hallelujah, amen. That's given us na, mga kapatid, hallelujah. Dapat meron tayo, if you have the Spirit of Christ in you, mga kapatid, dapat merong mga bungang nakikita rito, mga kapatid, hallelujah, amen, hallelujah. Dapat yung bunga, mga kapatid, ay nagmamanifest sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. But hindi ro natatapos, mga kapatid. The Lord expect us, mga kapatid, to born a soul, mga kapatid, na tayo ay mga anak, magbunga ng kaluluwa, mga kapatid. Hallelujah. Kat yan ng kuman ng ating Panginoon. Hallelujah.
to go and teach all nation, baptizing them, mga kapatid. Hallelujah. Ilang taon na tayo rito sa lugar na ito, sa church na ito, mga kapatid. How many visitors na na-invite natin, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. The Lord is urging us, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In John chapter 5, verse 1 to 6, there is a warning there, mga kapatid. Kapag ang isang puno ay hindi nagbunga, mga kapatid. Let's read in the book of John chapter 15, mga kapatid. Hallelujah. Anong gagawin ng Panginoon? Hallelujah. That's why we need, mga kapatid, to bear fruit. Sabi ng Panginoon, hallelujah, verse 15, at chapter 15, verse 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. Every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purges it. Trim, mga kapatid, ito'y trim. That it may bring forth more fruit. Hallelujah. Anong sabi, mga kapatid? Yung puno na hindi nagbubunga ay puputulin, mga kapatid. Hallelujah. Huwag nating hintayin, mga kapatid. Hallelujah. Nababalik ng ating Panginoon na wala tayong i-present na bunga sa ating Panginoon. Na walang makikitang bunga ang Panginoon. Remember the big tree, mga kapatid. Nung lumapit ang Panginoon, naganap siya ng bunga, wala siyang nakita. Iniutos niyang putulin yung big tree, mga kapatid. Hallelujah. The Lord, hallelujah, is telling us, mga kapatid, that God is expecting us. The Word of God telling us that the Lord expecting us, mga kapatid, to bear a fruit, mga kapatid. Not only spiritual fruit, mga kapatid, but fruit, hallelujah, na kaluluwa, mga kapatid, hallelujah. Na may madala tayong kaluluwa, may mailapit tayong kaluluwa, may maakay tayong kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. What else, mga kapatid? Why we need, mga kapatid, na lumabas na, mangaral na, mga kapatid. Hallelujah. God is coming very soon, mga kapatid. Grab the opportunity to bring people to God, mga kapatid. Hallelujah. Revelation chapter 22, verse 12, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, the Lord is coming, mga kapatid, very quickly. Hallelujah. Sabi in Revelation chapter 22, verse 12, and behold, I come quickly, and my reward is with me to give everyone according as his work shall be. Sabi, mga kapatid, I come quickly. Padating na ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. And He has the reward in His hand, mga kapatid. Amen. But, kung wala tayong bunga, mga kapatid, paano tayo makakatanggap ng reward sa ating Panginoon, mga kapatid? Let's work the works, mga kapatid. Magmadali na tayo, mga kapatid. Dahil sabi, I come quickly. Malapit na, mga kapatid. Hallelujah. Mag-double time ka na. Mag-double time na tayo, mga kapatid. Gumawa na tayo, mga kapatid. Hallelujah. And you know, mga kapatid, the Bible says that there is a punishment awaits to those who obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. In 2 Thessalonians, mga kapatid, chapter 1, hallelujah. Praise God. 2 Thessalonians chapter 1, verse 8, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sabi, mga kapatid ng Bible, paano silang makakaunawa kung hindi nila narinig salita ng Panginoon? Kung walang mangaral ng salita ng Panginoon, magbabahagi ng salita ng Panginoon, napakaraming tao, mga kapatid.
Maraming tao nagmamarcha patungo sa hell, mga kapatid. Hallelujah. Because they did not know. Walang nagbahagi sa kanila. Kung merong mang nagbahagi sa kanila, kung narinig man nila ang salita ng Panginoon, pero hindi nila lubusang naunawaan, mga kapatid. Kung walang lalabas, mga kapatid, walang ahayo. Walang magbabahagi sa mga taong ito, mga kapatid. They are marching, mga kapatid. And surely, mga kapatid, na sila'y mamamatay. Sila'y mapapahamak, mga kapatid. The Lord is calling us, mga kapatid. Brother Il said, mga kapatid, kanina na about filling the gap, mga kapatid. Merong gap na kailangan punuan, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. There's a gap, mga kapatid, na kailangang mapunuan, na kailangang mapil, mga kapatid. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, na Ezekiel chapter 22 verse 30. And I sought for a man among them that should make up a wall, make up a hedge, and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Hallelujah. Sinong mag-i-stand sa gap, mga kapatid? Sino ang magiging bridge, mga kapatid? Hallelujah. Upang yung mga tao, hallelujah, na nakatadhana na sa kapahamakan, mga kapatid, hallelujah, ay maligtas. It is you and me, mga kapatid. You are the one, hallelujah, na gagamitin ng Panginoon. Hallelujah, bilang bridge, mga kapatid, to fill the gap, mga kapatid. There's a gap between God and man, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And you are the one na gagamitin ng Panginoon. Kung nagdadoubt ka, mga kapatid, tinawag ba talaga ako ng Panginoon? Gagamitin ba talaga ako ng Panginoon? Doubt no more, mga kapatid. Hallelujah. Once na ikaw nag-decide, mga kapatid, na tanggapin ng Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. At nabautismo ng kanyang banal na espiritu, mga kapatid. Hallelujah. Tinawag ka ng Panginoon, mga kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon. Huwag mong limitahan ang kakayahan ng Panginoon sa buhay mo, mga kapatid. The Lord is able, mga kapatid. He is exceedingly abundantly, hallelujah, can prosper you, can use you, mga kapatid. Hallelujah. Not by might, mga kapatid. Hindi sa yung sariling kakayahan, mga kapatid. Hindi sariling talino, mga kapatid. But the Bible said, not by might, not by power, but by the Spirit of God. Kaya mahalaga na siguraduhin mo, mga kapatid, na ikaw ay may Espiritu ng Panginoon, na ikaw, hallelujah, ay lumalakad sa pananampalataya, na ikaw, hallelujah, ay laging nasa-submerge, mga kapatid, laging nako-cover ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat only the Spirit of God, mga kapatid. Amen. Tayo ay makakapagpatuloy, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Hallelujah. Praise God. First, we need to go, mga kapatid. Amen. Desire to bring people to God. Hallelujah. Magnais ka, mga kapatid, na makapagdala ng kaluluwa. Did you ever desire, mga kapatid, hallelujah, na one Sunday, may ma-invite kang kaluluwa, mga kapatid? Did you ever desire na makapag-share ng salita ng Panginoon, mga kapatid? Yeah, we have a desire. I have a desire, mga kapatid. Sabi ko, next week, I will start evangelism. I will stand there sa
dyan sa labas, sa may gate, mga kapatid, hallelujah. And start giving tracts, mga kapatid. But until now, hindi ko nagagawa, mga kapatid. Hallelujah. Amen. We need more love, mga kapatid. We need compassion, mga kapatid. We need love for the soul, mga kapatid. We need desire, mga kapatid. Hallelujah. We need to pray for the soul, mga kapatid. Hallelujah. Maghangad ka na may kaluluwa kang maabot, mga kapatid. Mag-desire ka, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We need desire in our heart, mga kapatid. Doon magsisimula yun, mga kapatid. If you don't have a desire, mga kapatid, talagang hindi ka makakapag-akin ng kaluluwa, mga kapatid. Kung hindi ka magde-desire sa iyong puso, mga kapatid, talagang wala kang maakin na kaluluwa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah. You need compassion for soul, love for soul. Hallelujah. Sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 9, hallelujah. Verse 26, hallelujah. Sabi niya, by all means, I might save some, mga kapatid. Hallelujah. Now, it's in Acts, mga kapatid. Let's read in Acts, mga kapatid. Hallelujah. Chapter 18. Sabi ng Panginoon, hallelujah, and ye shall be witness unto me in Jerusalem, in Judea, and Samaria, mga kapatid. Sabi ng Panginoon kay Paul in Acts chapter 18, verse 9 to 10. Acts 18, verse 9 to 10, sabi, then spake the Lord to Paul in the night by a vision. Sabi niya, be not afraid, but speak, and hold not thy peace. For I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in the city. Sa ibang translation, sabi mga kapatid, huwag kang manahimik, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, don't be silent in word. Huwag kang manahimik, sabi ng Panginoon kay Paul. Huwag kang matakot, hallelujah. Do not be afraid, but speak and hold not thy peace. Hallelujah. Alam natin na si Paul tinawag ng Panginoon. Hallelujah. To evangelize in Gentiles, mga kapatid. The Lord said to Paul, do not be silent. Huwag kang manahimik. Hallelujah. And I do believe it is the same for us, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon, huwag kang manahimik. Huwag mong sarilinin ang salita ng Panginoon. Magsalita ka. I-share mo ang aking salita. Do not be silent. Hallelujah. Huwag kang matakot, for I am with thee. Ang Panginoon nangako, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee. Huwag tayong matakot, mga kapatid. Huwag tayong matakot na kapag tayo ay nagsalita, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Masasaktan tayo o nariyan ang danger, mga kapatid. Hallelujah. Mapalad tayo in this time na we have freedom, mga kapatid. Hindi kagaya nung panahon nila, mga kapatid, na sila pinipigilan sila, mga kapatid. Pinipersecute sila, na pinapatigil silang mangaral sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Ay makikita natin in the book of Acts, mga kapatid, hallelujah, before Paul became Paul, he was called Saul, mga kapatid. Amen. Siya ay tinatawag na Saulo, mga kapatid. Siya ay
Isa sa mga masugid na nanguusig, mga kapatid, sa mga Kristiyano, sa mga apostol. Amen. Pinag-uusig niya, pinapersecute nila, mga kapatid, niya ang mga kapatiran, mga kapatid. But because of that oppression, mga kapatid, lalo, mga kapatid, nangalat. Dahil sa pang-uusig, mga kapatid, lalong nangalat yung kapatiran, mga kapatid, from all over the world, mga kapatid, hallelujah. From Jerusalem, umunta sila sa Judea, and then they came to Samaria, mga kapatid, and reached the Gentile. In Acts chapter 10, mga kapatid, hallelujah. Nagulat yung mga kapatiran nung marinig nila na yung Gentiles ay tumanggap sa Panginoon. Hallelujah. But sabi ni Paul, ni Peter, mga kapatid, the Lord has no favoritism. The Lord is not respecter of person. Hindi nagtatangi ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, kung sino kanyang ililigtas, mga kapatid. Hindi nagtatangi ang Diyos kung sino kanyang nais, mga kapatid, na dalhan ng kanyang salita. Gayun din tayo, mga kapatid, huwag tayong mamili, mga kapatid. Huwag tayong magtangi ng tao. Huwag nating i-judge yung tao, mga kapatid, na sabihin natin na ang taong ito sobrang sama na talaga, wala na itong pag-asa. Hallelujah. Na hindi na to, kahit pangaralan ko to, kahit bahagian ko to ng salita ng Panginoon, hindi na to tatanggap. Mga kapatid, don't limit the power of the Lord, mga kapatid. Don't limit ang kapangyarihan ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan natin si Paul, mga kapatid. Hallelujah. Dating manguusog, mga kapatid, na mga kapatiran, but the Lord called him, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Preach the word. Be instant, in season and out of season, mga kapatid. Hallelujah. What can we do in this time, mga kapatid, to preach the word, mga kapatid? Yan ang mahalaga nating magagawa, mga kapatid. Ipangaral, ibahagi, mga kapatid. Hallelujah. Nakita ko yung post ni Pastor June doon sa Facebook, mga kapatid. Sarap ng kanilang church. They make a placard, mga kapatid. Nagpatugtog sila, mga kapatid. At nagbibigay sila ng tracts, mga kapatid, habang may mga taong namaraan. Naroon mga kapatiran, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In this time, in this generation, mga kapatid, napakadali na, mga kapatid, na magbahagi ng salita in social media, in Facebook. You can post, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Preach the word. Be instant, in season and out of season. Huwag lamang yung time na kumbinyente sa iyo na ikaw ay feeling kong magbahagi ng salita ng Panginoon ngayon. This is the perfect time for me. Hallelujah. No. Hallelujah. Kahit hindi kumbinyente sa iyo, kahit hindi ka komportable, mga kapatid, kahit hindi mo feel, mga kapatid, na lumabas na mangaral, na kausapin yung, na kumausap ng tao na hindi mo kilala, mga kapatid. Preach the word, be instant in season and out of season, mga kapatid. The Lord is calling us, mga kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ang gagamitin ng Diyos ay tayo, mga kapatid, na nasa loob, mga kapatid. Tayo na tumanggap ng kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. What we need is already in the house, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, ni Pastor June, mga kapatid, hallelujah. Your faithfulness na ginagawa mo ngayon, mga kapatid, is not for your own benefit, mga kapatid. It's for the next generation, sa ating mga kabataan, ipakita sa mga nanay, mga tatay, ipakita natin ating katapatan in prayer, in attending church, mga kapatid, in giving, mga kapatid, in our daily life, sa pamuhay natin, sa kabanalan, mga kapatid, hallelujah. Let's be faithful in our service sa Panginoon. Let's be faithful sa ating pastor, sa ating church, mga kapatid. Hallelujah. For the next generation will benefit from it. Ang ating mga kabataan, makikita nila ang mga tatay, mga nanay, mga tapat na naglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Let's support the church activities. Amen. Support in prayer, in fasting, especially in evangelism activities, mga kapatid. Support our pastor. Hallelujah. Support the plan
the program that pastor designed. Hallelujah. Obey your pastor. Hallelujah. Amen. Sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastor according to my heart. Kaya ka narito sa church na ito, mga kapatid. Dahil yan ang design ng Panginoon, dito ka tinawag ng Panginoon. Kaya si Pastor Jim, ang pastor mo, dahil yan ang nilagay ng Panginoon na pastor sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, I will give you a pastor according to my heart. Hindi dahil, si pastor kasi hindi mahirap lapitan. Hindi siya kagayang ibang pastor na approachable eh. Kaya siguro lipat na lang ako. Hanap na lang. Minsan, hallelujah, amen. Pero madaling lapitan si Pastor James, mga kapatid, alam natin yan. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Obey them that rules. In Hebrews chapter 13, verse 7, sabi, obey them that rules over you and submit yourself. Hallelujah. Obey daw, mga kapatid. Sumunod tayo, mga kapatid. Show respect, mga kapatid. Respect natin yung pastor natin dahil inilagay yan ng Panginoon. Tinalagay ng Panginoon sa buhay mo. Mangalaga sa kaluluwa mo. Hallelujah. Pakainin ka ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Amen. We are one family in this church, mga kapatid. The Bible said that the Lord gave pastor, apostle, teachers, evangelists, hallelujah, prophet, mga kapatid. And pastor is the one, nilagay ng Panginoon ng pastor dito sa church nito, sa buhay mo, mga kapatid. Amen. Tinawag ka ng Panginoon sa church na ito, mga kapatid, dahil dito kanya gagamitin, mga kapatid. Dahil dito ka papaluguin ng Panginoon. Dahil dito ka, hallelujah, gagamitin ng Panginoon. Sabi ng James chapter 1 verse 22, be doers of the word. Hallelujah. Involve yourself in the work of evangelism, in the work of the ministry. Support not only in words. Praise God, mga kapatid. Sige, next Sunday, mag-evangelism tayo, lumabas tayong lahat. Sino sasama, mga kapatid? Walang nagtas na kamay, mga kapatid. Sabi, support your pastor, mga kapatid. Sige, pastor. Sige, evangelism tayo. Pero next Sunday, wala ka. Amen. Hallelujah. Sabi ng James, be doers of the word. Maging manggagawa ka, mga kapatid. Hallelujah. Yung salita mo, gawin mo, mga kapatid. Hallelujah. Ipakita mo in word, mga kapatid. Sabi ng Bible, faith without work is dead. Okay, nananampalataya ka. Maraming tatawagin ng Panginoon sa lugar na ito. Maraming kaluluwan tawagin ng Panginoon sa lugar na ito. Pero anong ginagawa mo, mga kapatid? Kumikilos ka ba? Gumagawa ka ba? Nagiging katawan ka ba, mga kapatid? You have faith. The Lord will call many soul in this place, mga kapatid. But faith without work is dead, mga kapatid. Believing is not enough, mga kapatid. Sabi, mga kapatid, pangaral ni Pastor John, mga kapatid, last Sunday, we already put the foundation. Tama na ang pagtatayo ng pundasyon, mga kapatid. Puro pundasyon ng church natin, mga kapatid. Puro pundasyon na. Walang flooring, mga kapatid. Nababakbak na, mga kapatid. Ang tiles, mga kapatid. Amen. Maglagay naman tayo ng flooring, mga kapatid. Maglagay tayo ng dingding, mga kapatid. Maglagay tayo ng bubong, mga kapatid. Tama na yung pundasyon, mga kapatid. Aral na tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Lumabas naman tayo, mga kapatid. Let's move out, mga kapatid. Let's move forward, mga kapatid. Let's advance the work of the Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Almost done, mga kapatid. Just give me another minute, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Seek the Lord guidance. Mag-pray ka sa Panginoon. Manalangin ka sa Panginoon. Hallelujah ng mga kaluluwa, mga kapatid. Kasi yung kaluluwa, hindi lalapit sa iyo yan, mga kapatid. Manalangin ka ng kaluluwa sa Panginoon. If you really desire, mga kapatid, na magamit ng Panginoon, if you really desire to win someone, manalangin ka muna, mga kapatid. Amen. Dahil ang soul is very precious, mga kapatid. Sabi ng Bible, kapag may isang kaluluwa na tumanggap ng Panginoon, milyon-milyong anghel, mga kapatid, ang nagdiriwang sa kalangitan, mga kapatid. Kaya, manalangin ka muna, mga kapatid. Dahil kaluluwa yan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Alam mo, ano yung nakaka-bother kay Satan, mga kapatid? Hallelujah. Hindi yung every Sunday na umattend ka ng church eh. Hindi yung every prayer meeting, present ka eh. Hindi every Bible study, naroon ka, mga kapatid eh. Nababother si Satan, mga kapatid. Hallelujah. Nagwo-worry siya, mga kapatid. Kapag yung kapatiran, isang kapatiran, mga kapatid, lumabas, na nangangaral ng salita, nagbabahagi ng salita, ayaw niya, mga kapatid, na ikaw ay may maakay na kaluluwa. Ayaw niya na may maagaw ka, mga kapatid, sa kanyang kamay. Hallelujah. Huwag tayong maging complacent, mga kapatid. Huwag tayong maging satisfied na every Sunday, umaattend lang tayo ng church, mga kapatid. Umaattend tayo ng mga prayer meeting, ng mga Bible study. Pero hindi tayo humahayo, mga kapatid. Hindi tayo lumalabas, mga kapatid. Baka hindi natin napapansin na it is the way of Satan, mga kapatid. It's a devices of Satan na ginagawa tayong komportable. Ay, ang lamig sa church. Hallelujah. Ay, naku, umuulan. Mahirap mag-evangelism ngayon. May bagyo. Hallelujah. Amen. Mausok sa kalsada. Hallelujah. Amen. Ginagawa tayong complacent ni Satan, mga kapatid, na sige, diyan ka lang sa loob ng church. Nakaupo ka, may aircon, may tubig dyan, may mga snacks. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Huwag tayong manatili, huwag tayong maging satisfied sa level na ating pananampalataya, sa level na ating paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ay, ako na may ginagamit sa opening prayer. Sapat na yun. Ay, ginagamit naman ako sa Bible reading. Ano yun? Service ko na yun sa Panginoon. Ako naman ay tumutugtog ng instrument. Hallelujah. Sila pastor na lamang, sila Tatay Roman, sila Sister Sally, mga kapatiran na lamang Bible study. Amen. Huwag tayo maging satisfied, mga kapatid. Hallelujah na yan lamang ang level. Ilang taon ka na sa paglilingkod sa Panginoon, ilang taon ka na rito. Hallelujah. Pero puro opening prayer pa lang ang nagagawa mo. I don't, mga kapatid, na criticize, mga kapatid. Prayer in Bible reading is standing here behind the pulpit, mga kapatid, hallelujah, is a great honor, mga kapatid, sa atin, mga kapatid, na tayo ay nagagamit ng Panginoon every Sunday. But huwag tayo maging sapat lamang na every Sunday ka lamang ginagamit ng Panginoon. Huwag kang maging sapat lamang sa iyo na every Sunday ka lamang nakakapanalangin. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ang totoong witness ng Panginoon, ang totoong lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Every day, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ang totoong paglilingkod sa Panginoon ay everyday mong ginagawa, mga kapatid. Everyday kang nagsiserve sa Panginoon. Everyday ka, Panginoon. Hallelujah. Na nagtatapat sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maging mainit tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hinahanap ng Panginoon
ang pagiging mainit natin sa gawain, mga kapatid, sa paglilingkod, mga kapatid, sa pananalangin, sa paghayo, sa pag-aayuno, mga kapatid. Hallelujah. Praise God, sabi ni Paul, finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Hallelujah. Magpakalakas ka sa Panginoon. Hallelujah. Maging mainit ka sa gawain, mga kapatid, sa pagdalo sa mga gawain. Hallelujah. Kahit ikaw, mga kapatid, sa Sunday, mga kapatid, feeling mo, parang magkakasakit ako ngayon. Mainit yung hininga ko, mainit yung sakit ng likod ko eh. Pagod ako sa trabaho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kahit hindi natin feel, mga kapatid, kahit pagod tayo, tinatamad tayo, mga kapatid, pumunta ka pa rin sa church, mga kapatid. Dahil sabi ng pangaral, everything you need is in the house, mga kapatid. Kung may sakit ka, naroon ka sa bahay. Ganon din, may sakit ka. Narito ka, may sakit ka. The Lord might heal you, mga kapatid. According to your faith. Hallelujah. At least dito nakakarinig ka ng salita ng Panginoon. At least dito, mga kapatid. Hallelujah. Mga mabubuting salita na didinig mo, mga kapatid, kapag nasa bahay ka. Mas lalo ka magkakasakit, mga kapatid. Binibaby mo yung sarili mo. Hallelujah. Dito lang ako sa bed maghapon. Hallelujah. Amen. Marami tayong excuse, mga kapatid. Marami tayong yung excuse at reason, di ba? Sabi ni Pastor Frank, excuse at reason ay magkaiba, mga kapatid. Marami tayong excuse minsan na kaya tayo hindi nakakadulo, hindi natin na-involve ating sarili, mga kapatid. If we really want, mga kapatid, to grow in the Lord, in our faith, mga kapatid, involve yourself, mga kapatid. Kung nais mo lumakas sa pananampalataya, involve yourself, mga kapatid, sa ministry, sa gawain, mga kapatid. Ang taong ginagamit ng Panginoon, yung nasa loob ng iglesia. Kung ikaw, lagi kang nasa labas, lagi kang absent, hindi ka ma-assign na, Brad, ikaw opening prayer. Ikaw ang Bible reading. Brad, next Sunday school ka na. Ikaw na mag-Sunday school. Hallelujah. Amen. Ang gagamitin ng Diyos yung tao na laging nasa loob. Yung tao na laging present, available, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Maging mainit tayo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Don't procrastinate. Procrastination is the thief of time. Yung pagpapaliban natin, mga kapatid, hallelujah. Next Sunday na ako mag-evangelism. Next Sunday na ako magpa-fasting. Next month na ako magpapakatapat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Sabi ng John, mga kapatid, I must work the works of Him that sent me while it is day. Hallelujah. Don't wait until it's too late, mga kapatid. Bata pa naman ako. Estudyante pa nga lang ako. Nag-aral pa lang ako eh. Hindi mo na, dito lang ako. Sige, sa likod lang ako. Hallelujah. Amen. Sana yung mga kabataan, dito maupo sa unahan, mga kapatid. Hallelujah. Sana, huwag mo sabihin na bata ka pa, mga kapatid. Dahil sa salita ng Panginoon, mga kapatid, walang bata o matanda, mga kapatid. Huwag mo sabihin na bata ka pa, kaya paisi-isi ka lamang, mga kapatid. Pa-cellphone ka lamang, mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa hindi ka i-involve sa ministry, sa gawain, mga kapatid, isi-isi lang tayo, mga kapatid, sa paglilingkod, mga kapatid. Huwag mo sabihin, bata pa ako, marami pa naman time, marami pang pagkakataon. Yun nga, minsan, mga kapatid, baby pa lang, pagkalabas, patay na, mga kapatid. Huwag mo sabihin na marami pang time, marami pang pagkakataon. Hindi natin alam, mga kapatid, hallelujah, God forbid na
paglabas natin dyan, mga kapatid, hindi natin alam. Sabi ng Bible, mga kapatid, death is, ang kamatayan, hallelujah, ay dumarating sa time na hindi natin inaasahan, mga kapatid. Huwag mong hintayin ng time, mga kapatid, hallelujah, na ikaw ay hindi na makalabas, mga kapatid, hallelujah. O kaya sa mga matatanda, ay matanda na ako, senior na ako, yung mga kabataan naman kasi nung time ko na, kabataan ko, humayo na ako, naglingkod na ako . Hallelujah. How about Abraham, mga kapatid? Ilang years siya, mga kapatid, nung tinawag ng Panginoon? Hallelujah. Ilang years siya, mga kapatid, hallelujah, nung siya ay pagkalooban ng anak ng Panginoon. 90 na siya, mga kapatid, 100 years old na siya, mga kapatid, hallelujah, nung nagkaanak siya. Hallelujah. Amen. When serving God, mga kapatid, age doesn't matter, mga kapatid. How about David, mga kapatid? David is just a child, mga kapatid, hallelujah, but he defeated Goliath, mga kapatid. He stand, mga kapatid, for his faith, mga kapatid, hallelujah. Samuel, mga kapatid, Prophet Samuel, mga kapatid, hallelujah. Siya isang musmus na bata lamang nung tinawag siya ng Panginoon, pero ginamit siya ng Panginoon, mga kapatid. What the point, mga kapatid, is, yung mga taong ito, katulad rin natin sila, mga kapatid. Amen. Bagamat sila ginamit ng Panginoon, mga kapatid, but meron ding mga setbacks sa kanilang buhay, mga kapatid. Hindi rin naging easy sa kanila, mga kapatid, na hindi sila instantly naging Bible heroes, mga kapatid. May mga pinagdaanan rin silang trials, mga pagsubok, mga kapatid. Hallelujah. Sina Daniel, mga kapatid, yung Shadrach, Meshach, Abednego, mga kapatid, si Joseph, the dreamer, mga kapatid. Marami silang pinagdaanan mga setbacks, mga trials, mga pagsubok sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. But ginamit sila ng Panginoon, mga kapatid. What the point, mga kapatid, is gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid. Dahil ang Diyos nila, mga kapatid, noon ay siyang Diyos rin na ating pinaglilingkuran. Hallelujah, hallelujah. Grow in the Lord, hallelujah. Lumago tayo sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Lumago tayo sa pananampalataya, mga kapatid. Sabi ng Hebrews chapter 5 verse 12, hindi ka na baby, mga kapatid. Hindi na tayo baby, mga kapatid, na gatas pa rin ang ating kinakain, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Hebrew, dapat nagtuturo ka na ngayon . Dapat nangangaral ka na ngayon . Pero anong nangyayari? Kumakain ka pa rin. Ang kinakain mo pa rin ay gatas. Ininom mo pa rin ay gatas, pero dapat nagtuturo ka na. Tayo, mga kapatid, ay aral na sa salita ng Panginoon. Ilang Sunday school na pinag-aralan natin ng Godhead, mga kapatid. Doctrine, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Pero hanggang ngayon, hallelujah, kung ikaw ay matanda na sa Panginoon at gatas pa rin, maybe you check yourself, mga kapatid. Examine yourself, mga kapatid. Reflect to yourself, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As I end, mga kapatid, tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. I want to read in Romans chapter 13, mga kapatid. Hallelujah.